Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito para hindi mo makaligtaan ang anuman sa aming mga paparating na kwento sa Biblia ngayon. Maghanda upang sumabak. Sa mainit na buhanginan ng Galilea, isang araw na tila karaniwan sa paningin ng mga nagmamasid, isang hindi pangkaraniwang kwento ang magsisimula. Si Sim, isang mangingisda, nagtutulak ng kanyang bangka sa tabi ng lawa, inihahanda ang kanyang lambat. Ngunit hindi niya alam na sa araw na yon, ang kanyang buhay ay magbabago magpakailanman. Sim! Tumawag ang isang tinig mula sa kabila ng lawa. Tumigil si Sim at tumingin sa paligid. Nakita niya si Jesus, ang taong sinasabi ng marami na isang propeta, isang guro. Lumapit si Jesus sa kanya, at sa isang saglit na katahimikan, sinabi, "Sumunod ka sa akin, at gagawin kitang mangingisda ng tao." Nagulat si Sim. Paano ko iiwan ang aking hanapbuhay? Paano ang aking pamilya? Tanong niya sa kanyang isip. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ang mga salita ni Jesus ay tila lumapat sa kanyang puso. Nang hindi na nagdalawang isip, iniwan niya ang kanyang mga lambat at sinundan ang guro, hindi na lingon-lingon sa iniwang bangka. Ito na ang araw kung saan tatawagin siyang Pedro, ang batong magiging pundasyon ng isang malaking misyon. Si Anders, ang kapatid ni Pedro, ay sumunod din kay Jesus. Kilala siya bilang tahimik at mahinahon, ngunit sa loob, puno ng pananampalataya. Sa bawat hakbang na ginagawa niya sa tabi ng kanyang kapatid, naramdaman niyang ito na ang simula ng kanyang mas malalim na layunin. Sa iba't ibang lugar, isa-isang tinatawag ni Jesus ang mga magiging alagad niya. Ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, ay tahimik na nagsasalita habang tinatahi ang kanilang lambat sa tabi ng lawa. Ngunit nang dumaan si Jesus, tinawag sila. Walang salita ang kanilang iniwang ama, ngunit tumango lamang ito na parabang alam niya na ang kanyang mga anak ay maghahanda para sa isang misyon na mas malaki kaysa sa pangingisda. "Ama, babalik kami," sabi ni Juan. Tumango si Zebedeo at binalikan ang kanyang trabaho. Ngunit alam niya sa puso niya na ito na ang huling beses na makikita niyang buo ang kanyang mga anak sa tabi ng lawa. Si Mateo, isang maniningil ng buwis, ay nasa kanyang opisina, pinipirmahan ang mga papeles at iniisip ang kanyang kinalalagyan. Palaging may distansya sa pagitan niya at ng kanyang mga kababayan. Itinuring siyang makasalanan, traidor. Isang araw, pumasok si Jesus sa kanyang tanggapan, at sa halip na paghusgahan siya, ngumiti si Jesus. "Sumunod ka sa akin, Mateo." Ang simpleng imbitasyon na ito ay tila sinindihan ang apoy ng bagong simula sa kanyang puso. "Iniwan ko na ang lahat para sumunod sa iyo, Panginoon," sabi ni Mateo habang tumatayo at iniwan ang kanyang mesa. Sa bawat tawag, ang mga alagad ni Jesus ay hindi karaniwang mga tao. Mga mangingisda, maniningil ng buwis, mga taong mababa sa mata ng lipunan, ngunit sa mga mata ng Diyos, sila ang magiging haligi ng kanyang kaharian. Sa paglipas ng mga araw, 12 lalaki ang sama-samang naglakbay kasama si Jesus, si Pedro, Anders, Santiago, Juan, Felipe, Bartolom, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, Judas Tadeo, Sim ang Zelot, at si Judas Iscariots. Sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, iba't ibang kwento ng pananampalataya, duda, at pag-asa ang namumuo sa kanilang puso. Si Tomas, kilala sa kanyang pagiging mapanuri, ay palaging nagtatanong, "Paano tayo makasisiguro na ito nga ang tamang landas?" Minsan niyang itinanong kay Jesus. Ngunit sa tuwing sasagot si Jesus, may natatanim na kapayapaan sa kanyang isip. Samantala, si Judas Iscariots ay tahimik. Nakikinig siya ngunit madalas na nag-aalala. Ang mga simpleng galaw at salita ni Jesus ay parang mabigat sa kanya, tila may bagay na hindi niya lubos maintindihan. Habang pinagmamasdan niya si Jesus, nakaramdam siya ng halo-halong emosyon, pagkamangha, ngunit may halong pag-aalinlangan. Habang nagpapatuloy ang kanilang mga araw kasama si Jesus, patuloy ang kanilang pag-aaral at pag-unawa sa kanilang misyon. Sa gitna ng mga milagro at mga salita ng kanilang guro, lumalim ang kanilang pananalig. Ngunit alam nila na ang bawat landas ay may kalakip na pagsubok, at hindi pa nila batid na sa bawat hakbang na ginagawa nila, papalapit sila sa mga oras ng hirap at sakripisyo. Dumaan ang mga taon, at sa bawat araw na kasama nila si Jesus, unti-unti nilang natutunan ang tunay na halaga ng kanilang misyon.
Ngunit sa kabila ng kasiyahan at kaginhawahan sa piling ng kanilang guro, may mga panahon ng pagdududa, lalo na kapag hinaharap nila ang mga pag-atake mula sa mga tumututol sa kanilang pananampalataya. Ang hangin sa Roma ay malamig at matalim noong dumating si Pedro sa syudad. Pagkatapos ng ilang taon ng pangangaral at pagpapalaganap ng ebanghelyo, naramdaman niyang ito ang lugar na tinawag siya ng Diyos. Sa gitna ng kaguluhan ng mga tao at ng kaluwalhasyan ng imperyo, alam niyang hindi magiging madali ang kanyang misyon. Ngunit kailanman ba naging madali ang landas na kanyang tinahak mula nang sundan niya si Jesus? Bumalik sa kanyang isipan ang araw kung kailan unang tinawag siya ng Panginoon. Pedro, sabi ni Jesus, sa iyo ko itatayo ang aking iglesia. Sa una, hindi lubos na nauunawaan ni Pedro ang bigat ng mga salitang iyon, ngunit sa pagdaan ng panahon, natutunan niyang yakapin ang kanyang responsibilidad bilang haligi ng pananampalataya. Naranasan niya ang mga milagro, mga turo, at mga himala ng kanyang guro, ngunit dumaan din siya sa matinding mga pagsubok. Alalahanin mo ang araw na ako'y iyong itinanggi ng 3 beses, biglang pumasok sa isip ni Pedro habang nakatayo siya sa gitna ng nagdaraang mga tao sa Roma. Hindi niya malilimutan ang gabing iyon, ang lamig ng gabi, ang takot na bumalot sa kanya, at ang mga salita na tila kusa niyang sinabi upang iligtas ang kanyang sarili. Hindi ko siya kilala, binalikan niyang ulit-ulit ang mga salitang iyon. Ngunit sa kabila ng pagkakasala, natutunan niyang tanggapin ang pagpapatawad ni Jesus at itaguyod muli ang kanyang pananampalataya. Sa mga sumunod na taon, nanguna si Pedro sa pagpapalaganap ng ebanghelyo sa maraming lugar. Sa bawat bayan na kanyang napuntahan, mga iglesia ang naitatag at ang pangalan ni Jesus ay patuloy na naririnig. Sa bawat oras ng pangangaral, nararamdaman niyang naroon si Jesus sa tabi niya, naggagabay. Isang araw, habang nasa Roma, isang lihim na pagpupulong ang naganap sa isang maliit na bahay. Nakatayo si Pedro sa gitna ng mga sumasampalataya. Ang ating Panginoon ay hindi nagbigay ng magaan na landas para sa atin, pahayag ni Pedro, ngunit iniiwan niya sa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo maghihintay ng ginhawa sa mundong ito, kundi ng kaligtasan sa susunod. Ngunit ang pangarap na iyon ay binabantayan ng panganib. Si Emperador Nero, kilalang malupit sa kanyang pamamalakad, ay nagdesisyon na sisihin ang mga Kristiyano sa sunog na tumupok sa malaking bahagi ng Roma. Ang mga sundalo ay nagsimulang maghanap ng mga Kristiyano, isa-isang dinadampot at nililitis. Si Pedro, bilang isa sa pinakakilalang mga alagad ni Jesus, ay isa sa mga pangunahing target. Isang gabi, sumiklab ang kaguluhan sa kalye. Narinig ni Pedro ang mga yabag ng mga sundalo. Bago pa man siya makatakas, bumukas ang pinto at isang sundalo ang humarap sa kanya. "Ikaw ba si Pedro, ang tagasunod ni Kristo?" tanong ng sundalo, malamig ang tinig. Tumango si Pedro. Hindi na siya natakot ngayon, hindi tulad ng dati. Alam niyang dumating na ang oras. Dinala siya sa harap ng isang hukom, at gaya ng inaasahan, hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, parehong parusa na natanggap ng kanyang guro. Ngunit sa huling sandali ng kanyang buhay, may isang hiling si Pedro. Kung maaari, sabi niya, huwag ninyo akong ipako ng kagaya ng aking Panginoon. Hindi ako karapat-dapat na mamatay sa parehong paraan. Ipagkaloob niyo na ako'y ipako ng pabaligtad. Nagulat ang mga sundalo, ngunit pinagbigyan nila ang kanyang kahilingan. Sa burol ng Vatikano, sa ilalim ng kalangitang madilim, si Pedro ay ipinako sa krus na nakabaligtad, pabaligtad ang kanyang katawan, habang umaabot ang kanyang espiritu sa kanyang Panginoon. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, isang katahimikan ang bumalot sa kanya, isang kapayapaan na tila isang pahiwatig ng muling pagkikita nila ni Jesus sa kabilang buhay. Sa kanyang kamatayan, hindi natapos ang misyon ni Pedro. Sa halip, ito ang naging simula ng isang mas malawak na kilusan. Ang mga Kristiyano sa Roma, sa kabila ng patuloy na pag-uusig, ay nagpatuloy sa kanilang pananampalataya, na alam na ang kanilang pinuno, si Pedro, ay nagbigay ng kanyang buhay para sa kanila, para sa Ebanghelyo, at para sa Panginoon. Sa init ng araw sa isla ng Patmos, si Juan ay tahimik na naglalakad sa dalampasigan. Ang malalim na bughaw ng karagatan ay tila sumasalamin sa kanyang mga alaala ng isang buhay na puno ng himala, pagsubok, at labis na pagmamahal mula sa kanyang guro.
Siya si Juan, ang alagad na pinakamalapit kay Jesus, ang minamahal na kasama sa bawat yugto ng buhay ni Kristo. Habang pinagmamasdan ni Juan ang mga alon, bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanilang huling hapunan. Noon, nakaupo siya sa tabi ni Jesus, malapit na tila ipinahihiwatig ng kanilang tahimik na komunikasyon ang isang mas malalim na pagkakaintindihan. Juan, ikaw ang aking pinakamamahal, narinig niyang sinabi ni Jesus noon. Hindi niya makalimutan ang init ng mga salitang iyon, mga salitang kumapit sa kanyang puso, at gumabay sa kanya sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Nang si Jesus ay ipako sa krus, hindi siya umalis. Hindi tulad ng ibang mga alagad na nagtago sa takot, si Juan ay nanatiling nakatayo malapit sa krus, kasama ang ina ni Jesus, si Maria. Narito ang iyong ina, wika ni Jesus, ibinilin kay Juan na alagaan si Maria. Ang bigat ng responsibilidad na iyon ay malalim na tumimo sa kanya. Ang bawat patak ng dugo ni Kristo ay tila bumabagsak din sa puso ni Juan, isang alaala ng sakripisyo at pag-ibig na hindi niya kailanman lilimutin. Sa loob ng maraming taon pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, si Juan ay naging isang haligi ng pananampalataya. Ang kanyang misyon ay hindi lamang upang mangaral, kundi upang alagaan ang mga unang Kristiyano sa Efeso, kung saan siya naglingkod bilang isang tagapagturo at tagapagtanggol ng Ebanghelyo. Pinagtuunan niya ng pansin ang pagpapalaganap ng mga aral ni Jesus sa gitna ng mga pag-uusig, mga kahirapan, at mga kalaban ng pananampalataya. Isang araw, dumating ang balita, ipatapon si Juan sa isla ng Patmos sa utos ng Emperador Domiciano, isang malupit na leader na kilalang nagpausig sa mga Kristiyano. Si Juan, sa kabila ng kanyang katandaan, ay ipinadala sa malayong isla bilang parusa sa kanyang patuloy na pangangaral. Subalit sa kabila ng kanyang pagkakabilanggo, sa mga gabi ng kalungkutan at katahimikan, tumanggap siya ng mga hindi inaasahang pangitain. Sa isang madilim na gabi, habang nagdarasal si Juan sa tabi ng karagatan, biglang bumukas ang langit. Juan, wika ng isang malalim at makapangyarihang tinig, isulat mo ang mga bagay na ipapakita ko sa iyo. Sa gitna ng mga kidlat at tunog ng mga trompeta, ipinahayag ng Diyos sa kanya ang mga huling kaganapan ng mundo. Sa kanyang mga mata, nakita ni Juan ang hinaharap, ang pagbabalik ni Kristo, ang paghuhukom, at ang bagong langit at bagong lupa. Sa mga sumusunod na araw, isinulat ni Juan ang kanyang mga nakita, ang aklat ng Apokalipsis, isang misteryosong aklat na magbibigay liwanag sa hinaharap ng sangkatauhan. Sa bawat pahina, inilalarawan niya ang mga kaharian, mga hukbo ng langit, at ang pangwakas na tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. Ngunit hindi lamang ang mga pangitain ang nagpabago kay Juan. Ang mga taon ng kanyang buhay ay puno ng paghihirap, ngunit sa lahat ng ito, ang mensahe ng pag-ibig ni Jesus ang nanatiling buo. Ako ang Alpha at Omega, narinig niyang sinabi ni Jesus sa kanyang pangitain, ang simula at ang wakas. Sa gitna ng mga pagsubok, si Juan ay hindi nagpatinag, nagpatuloy siyang kumapit sa kanyang pananampalataya. Nang siya ay bumalik mula sa kanyang pagkakapatapon, si Juan ay muling nanirahan sa Efeso, kung saan siya nagpatuloy sa kanyang misyon. Bagaman ang kanyang katawan ay tumanda na, ang kanyang espiritu ay kasing buhay ng mga unang araw na kasama niya si Jesus. Patuloy niyang pinangaralan ang mga tao, nagbigay ng aliw sa mga nagdurusa, at nagpakita ng halimbawa ng isang tunay na alagad ng Diyos. Sa mga huling araw ng kanyang buhay, si Juan ay huminto sa pangangaral. Ang kanyang mga tagasunod ay nagtipon sa paligid niya, tinatanong ang kanilang guro tungkol sa kanyang pananampalataya at mga pangitain. Paano ninyo natitiis ang lahat ng ito? Tanong ng isa sa kanila. Ngumiti si Juan. Ang pag-ibig ng ating Panginoon ang aking kalakasan. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pag-ibig na yon. Ayon sa mga tradisyon, si Juan ay pumanaw sa Efeso nang may kapayapaan, sa gulang na 74. Ngunit isang misteryo ang iniwan sa kanyang buhay. Nang ipatayo ni Emperador Constantino ang isang simbahan sa lugar kung saan siya inilibing, natagpuan nilang wala ang kanyang katawan sa loob ng libingan. Maraming nagsasabi na ito'y isang palatandaan ng isang dakilang hiwaga, isang pahiwatig na ang buhay ni Juan ay natapos hindi lamang sa kamatayan, kundi sa kaluwalhasyan ng Diyos. Bagaman iba ang naging wakas ni Juan kumpara sa iba pang mga alagad, ang kanyang kwento ay isang buhay na patotoo ng walang hanggang katapatan at pananampalataya. Siya ang alagad na hindi lamang tumanggap ng mga pangitain,
kundi isang halimbawa ng pag-ibig na walang kondisyon, isang pag-ibig na itinuro sa kanya ng kanyang guro, si Jesus. Sa bawat paglalakbay ni Anders kasama ang kanyang kapatid na si Pedro, tila ba isang hakbang palayo siya sa anino ng kanyang nakatatandang kapatid. Bagaman madalas ay nasa pangalawang linya siya ng kasikatan, hindi maitatanggi ang kanyang mahalagang papel sa misyon ng Ebanghelyo. Mula pa sa simula, bago pa man tawagin si Pedro, si Anders na ang unang nagtagpo kay Jesus. "Pedro, nasumpungan ko ang Mesyas." Ito ang mga unang salita ni Anders noong kanyang unang makilala si Jesus. Siya ang nagsama kay Pedro upang makatagpo ang guro, isang kilos na nagbunga ng walang hanggang pagbabagong anyo, hindi lamang sa kanilang mga buhay, kundi sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ang simpleng mangingisda na ito, sa bawat pagkilos niya, ay naging tulay para sa mga tao patungo kay Jesus. Bagaman hindi kasing kilala ni Pedro, si Anders ay laging tahimik na naglilingkod sa likod ng mga milagro at kwento ng mga alagad. Siya ang nagdala ng batang may 5 tinapay at 2 isda sa harap ni Jesus noong pinakain ang 5,000. Sa mata ng marami, ito ay maliit na bagay, ngunit para kay Anders, ito ang kahulugan ng kanyang pananampalataya, ang pag-aalay ng mga simpleng bagay upang makita ng lahat ang kapangyarihan ng Diyos. Sa paglipas ng panahon, nang si Jesus ay umakyat sa langit, si Anders ay naging mas aktibo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ipinadala siya sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na ang Estonia, kung saan siya nagtatag ng mga unang komunidad ng mga Kristiyano. Ngunit sa Gresya, sa lungsod ng Patras, naramdaman niya na ang kanyang misyon ay nalalapit na sa kanyang wakas. Isang hapon, habang si Anders ay naglalakad sa mga kalsada ng Patras, narinig niya ang mga bulong-bulungan ng mga tao. "Nandito na siya, ang mangangaral ng bagong pananampalataya," sabi ng mga mamamayan. Ano kaya ang balak niyang gawin? Ngunit sa kabila ng mga tsismis, si Anders ay hindi natakot. Alam niyang hindi siya nagtuturo para lamang sa kapurihan ng mga tao, ang kanyang layunin ay upang ihayag ang liwanag ni Kristo. Isang gabi, habang nangungusap siya sa isang maliit na bahay kasama ang mga bagong mananampalataya, biglang sumalakay ang mga sundalo. "Ikaw ba si Anders, ang tagasunod ni Jesus?" tanong ng pinuno ng mga sundalo, ang kanyang mga mata puno ng galit at paghamak. "Siya nga ako," tahimik na tugon ni Anders. Dinala siya sa harap ng gobernador ng lungsod, si Ajiz, isang lalaking kilala sa kanyang kalupitan at kawalan ng awa. "Pagtataksil sa aming mga Diyos ang iyong itinuturo, Anders," sabi ni Ajiz. "Iyan ay hindi natin pinapayagan dito. Itigil mo ang iyong pangangaral at baka ikaw ay buhayin ko pa." Ngunit hindi natitinag si Anders. "Walang ibang Diyos kundi ang Panginoon ng kalangitan at lupa," matatag na sagot niya. "Ang aking buhay ay hindi sa akin, kundi sa Kanya. At kung mamatay ako para sa Kanya, iyan ay isang karangalan na tinatanggap ko ng buong puso." Naggalit si Ajiz sa kanyang narinig. "Kung gayon," sabi niya, "hindi kita papatayin sa karaniwang paraan. Ipakikilala kita sa kamatayan na karapat-dapat sa iyong walang katuturan na pananampalataya." Sa utos ni Ajiz, ipinako si Anders sa isang krus na hindi gaya ng sa kanyang guro. Ang krus na ito ay hugislas, at habang tinatalian ang kanyang mga kamay at paa, nagdasal si Anders. "Panginoon, huwag mong hayaang ako'y maging karapat-dapat na mamatay tulad ng iyong pagkamatay. Hindi ako karapat-dapat sa ganoong kaluwalhatian. Ngunit salamat sa iyong habag." Ang mga tao sa Patras ay nanood habang siya'y itinatali sa krus, ang kanyang katawan ay nakasabit na pahalang sa harap ng lahat. Ngunit sa halip ng mga hiyawan ng paghihirap, ang narinig nila mula kay Anders ay mga panalangin at pangangaral. "Mga kapatid," sabi niya habang nakabitin sa krus, "ang daan patungo sa kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesucristo. Huwag kayong matakot sa kamatayan, sapagkat ito'y daan patungo sa buhay na walang hanggan." 2 araw siyang nakabitin sa krus ng San Anders, patuloy sa kanyang pangangaral hanggang sa kanyang huling hininga. Ang kanyang mga salita ay umalingaw sa mga puso ng mga nakikinig, at kahit ang mga sundalong naglagay sa kanya roon ay natigilan sa kanyang lakas ng loob. Nang siya'y pumanaw, maraming tao ang nagsabing nakita nila ang liwanag na bumalot sa kanyang katawan, isang pahiwatig na ang kanyang espiritu ay umakyat sa kalangitan, kasama ng kanyang Panginoon.
Ang kanyang katawan ay inilibing sa patras, ngunit ang kanyang krus, ang krus na hugis las, na kalaunan ay tatawaging krus ni San Anders, ay naging simbolo ng kanyang sakripisyo at pananalig. Pagkaraan ng maraming siglo, ang kanyang mga labi ay dinala sa Escocia, kung saan ipinagtanggol ng kanyang debosyon ang pananampalataya ng maraming tao. Sinasabing ang bangka na nagdala ng kanyang mga labi ay lumubog sa dagat, ngunit ang kanyang alaala at debosyon ay nanatili sa puso ng mga nananampalataya. Si Anders, bagaman tila nasa gilid lamang ng kwento, ay ipinakita na ang tunay na kahalagahan ng isang alagad ay hindi nasusukat sa yaman o katanyagan, kundi sa malalim na debosyon at sakripisyo para kay Kristo. Siya ay isang halimbawa ng pananampalataya na hindi natitinag, at ang kanyang buhay at kamatayan ay nagsilbing patunay ng walang hanggang kaluwalhasyan ng Ebanghelyo. Si Santiago, ang anak ni Zebedeo, ay isa sa mga unang alagad na tinawag ni Jesus. Kasama ang kanyang kapatid na si Juan, siya ay lumaki sa tabi ng dagat, nagtatrabaho bilang isang mangingisda kasama ang kanilang ama. Ang kanilang buhay noon ay simple, puno ng araw-araw na gawain sa pagtatahi ng lambat at paghuhuli ng isda. Ngunit nang dumaan si Jesus at tawagin sila, iniwan nila ang lahat ng walang alinlangan. "Halikayo at gagawin ko kayong mangingisda ng tao," wika ni Jesus sa kanila. Tiningnan ni Santiago si Juan at nagkaintindihan silang dalawa. Iniwan nila ang kanilang bangka at sumunod sa guro. Sa bawat hakbang, lumalalim ang kanilang debosyon sa kanya. Sa mga araw ng pagsunod kay Jesus, nakikita ng mga alagad ang tapang at sigasig ni Santiago. Siya ay kilala sa kanyang maalab na pananampalataya, kaya't minsan ay tinawag siya at si Juan na mga anak ng kulog dahil sa kanilang malakas na personalidad at determinasyon. Isang araw, lumapit silang magkapatid kay Jesus at nagtanong, "Panginoon, maaari bang kami umupo sa iyong kanan at kaliwa sa iyong kaharian?" Ngumiti si Jesus at sinabi, "Hindi ninyo alam ang inyong hinihingi. Kaya ba ninyong inumin ang kopang iinumin ko?" Nag-atubili sila saglit, ngunit tumugon si Santiago, "Kaya namin." Bagaman hindi pa nila nauunawaan ang kabuuan ng hinihingi ng mga salita ni Jesus, alam nila na ang pagsunod sa kanya ay nangangahulugan ng higit pa sa simpleng paglalakbay. May malalim itong sakripisyo na naghihintay sa kanila. Nang si Jesus ay lumisan at bumalik sa Ama, si Santiago ay naging pangunahing leader sa lumalawak na iglesia. Hindi natakot si Santiago sa mga panganib na dala ng pag-uusig. Isang araw, nang dumating si Haring Herodes Agripa, ipinag-utos niyang dakpin ang mga alagad upang patahimikin ang kanilang misyon. Pinili niya si Santiago, anak ni Zebedeo, upang magbigay ng halimbawa sa mga Kristiyano. "Ikaw ang manguna sa paghuhusga," sabi ni Herodes kay Santiago habang siya'y hinahatulan ng kamatayan. "Itigil mo ang iyong pangangaral at itatanggi ko ang iyong parusa." Subalit hindi na tinag si Santiago. "Mas mabuti pang mamatay ako para sa katotohanan, kaysa manahimik para sa kasinungalingan," matatag niyang sagot. Sa isang umagang madilim ang ulap, si Santiago ay dinala sa harap ng bayan. Sa gitna ng mga sundalo, handa na siyang harapin ang kamatayan. Ngunit isang hindi inaasahang bagay ang naganap, ang tagapagpatupad ng parusa, na siyang unang humawak sa kanyang kamay upang dalhin siya sa kamatayan, biglang tumigil at nagsalita. "Patawarin mo ako, Santiago," sabi ng sundalo, ang kanyang boses nanginginig sa pagsisisi. "Ako'y naniniwala na ikaw ay nagdadala ng katotohanan." Pagkatapos, siya mismo ay lumuhod at hiniling na siya'y mamatay kasama ni Santiago. Ang kanilang mga buhay ay magkasabay na nagtapos sa patalim ng espada, isang sakripisyong nagpapatibay ng katotohanan ng kanilang pananampalataya. Samantala, si Santiago, anak ni Alfeo, ay hindi kasing kilala ng anak ni Zebedeo, ngunit ang kanyang papel sa iglesia ay hindi matatawaran. Siya ay naging isa sa mga unang pinuno ng iglesia sa Jerusalem, kilala sa kanyang pagkatao bilang isang mababang loob na tagapagtaguyod ng pananampalataya. Siya rin ang may akda ng Aklat ni Santiago, isang mahalagang liham sa bagong tipan na nagbibigay ng gabay sa tamang pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ang iglesia sa Jerusalem, sa ilalim ng pangangalaga ni Santiago, anak ni Alfeo, ay lumago at lumakas sa kabila ng mga patuloy na banta ng mga Pariseo at mga pinuno ng relihiyon. Madalas, tinatawag si Santiago na Santiago na matuwid dahil sa kanyang pamumuhay na makatarungan at debosyon sa mga kautusan ng Diyos.
Ang pananampalataya, kung walang gawa, ay patay, isinulat niya. Ang kanyang mga salita ay naging gabay sa mga unang Kristiyano na nagtuturo ng mahalagang balanse sa pagitan ng pananampalataya at mabubuting gawa. Ngunit ang kanyang katapatan sa Ebanghelyo ay nagdala rin ng panganib. Nang ang mga Pariseo ay nagising sa patuloy na paglaganap ng Kristyanismo sa Jerusalem, isinama nila si Santiago sa kanilang listahan ng mga kalaban. Isang araw, ipinatawag siya sa Sanhedrin, ang konseho ng mga Hudyo, upang humarap sa mga tanong tungkol sa kanyang pananampalataya. Sumunod ka sa kautusan ni Moises, hindi sa taong tinawag mong Mesyas, utos ng isa sa mga leader ng konseho. Ngunit hindi natakot si Santiago. Tumayo siya at matatag na sinagot ang mga tanong nila, ipinagtanggol ang kanyang pananampalataya kay Jesus bilang anak ng Diyos. Ngunit dahil dito, ang mga leader ng relihiyon ay napuno ng galit. Sa loob ng templo, si Santiago ay hinila patungo sa isang mataas na tor. Kung hindi mo babawiin ang iyong sinasabi tungkol kay Jesus, itatapon ka namin mula rito, banta ng mga Pariseo. Ngunit hindi nag-atubili si Santiago. Sa halip, itinaguyod niya ang kanyang pananampalataya. Si Kristo ang anak ng Diyos, ang kanyang huling mga salita, bago siya itinulak mula sa tor. Sa pagbagsak niya, hindi agad namatay si Santiago. Ngunit habang siya ay nakahandusay sa lupa, nilapitan siya ng mga tao, at hinampas ng mga bato hanggang sa mawala ang kanyang hininga. Sa gitna ng pagdurusa, nagdasal siya, katulad ng ginawa ng kanyang guro, patawarin mo sila, Ama, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang dalawang Santiago, bagaman may magkaibang landas, ay parehong nag-alay ng kanilang buhay para kay Kristo. Isa'y pinugutan ng ulo sa harap ng mga tao, at ang isa'y ipinako at inilipad sa hangin bago batuhin. Ngunit ang kanilang mga kwento ay nag-iwan ng malalim na pamana sa iglesia, isang pamana ng katatagan, pananampalataya, at sakripisyo. Sa kanilang mga buhay, ipinakita nila na ang pagiging alagad ay higit pa sa pagsunod lamang sa salita ng kanilang guro. Ang pagiging alagad ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng sarili para sa isang mas dakilang layunin, para sa kaharian ng Diyos na hindi lamang nakikita sa mundong ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Sa kalmadong umaga ng Galilea, si Felipe ay isang simpleng mamamayan, isang mangingisda na nagpapalipas ng araw sa paghahanda ng mga lambat. Ngunit sa ilalim ng tila payak na buhay na iyon, mayroon siyang matibay na pananampalataya. Isang araw, narinig niya ang pangalan ni Jesus, isang guro na nagpahayag ng mga kakaibang bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Agad na naudyukan si Felipe na hanapin si Jesus, at nang makita niya ang guro, agad siyang naakit sa liwanag ng kanyang mga turo. Nang tinawag siya ni Jesus, tumugon si Felipe nang walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi lamang ang kanyang sariling buhay ang binago niya. Bartolome, kilala rin bilang Nathaniel, ay isang malapit na kaibigan ni Philip, isang lalaking may malalim na debosyon sa pag-aaral ng Torah. Si Bartolome ay palaging naghahanap ng mga kasagutan sa ilalim ng bawat utos at kwento sa mga banal na kasulatan. Halika, sabi ni Philip kay Bartolome, ang kanyang mga mata puno ng sigla. Nasumpungan namin siya na isinulat ni Moises sa kautusan, si Jesus ng Nazareth. Ngunit nag-alinlangan si Bartolome. Mula ba sa Nazareth ang Mesyas? Maaari bang may mabuting bagay na manggaling sa Nazareth? Tanong niya, ipinapakita ang kanyang pag-aalinlangan. Sa kabila ng kanyang kaalaman sa mga banal na kasulatan, mahirap para sa kanya na maniwalang ang tagapagligtas ay magmumula sa isang napakaordinaryong bayan. Ngunit hindi pinilit ni Felipe ang kanyang kaibigan. Halika at tingnan mo, simpleng tugon niya. Ang mga salitang iyon ay tila hinatak si Bartolome upang personal na makilala si Jesus. Sa unang pagkakataon na nakita ni Jesus si Bartolome, nagsalita siya, narito ang isang tunay na Israelita na walang daya sa puso. Namangha si Bartolome. Paano mo ako nakilala? Tanong niya. Ngumiti si Jesus at sinabi, nakita kita bago ka pamantawagin ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Mula sa sandaling iyon, nabago ang puso ni Bartolome. Ang kanyang mga alinlangan ay napawi, at ang kanyang kaalaman sa kasulatan ay tinanggap ang bagong liwanag ng pananampalataya kay Jesus. Mula noon, sumunod siya sa guro, isa sa 12 alagad na nagpatuloy sa misyon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo.
Pagkaraan ng mga taon, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, sina Felipe at Bartolome ay tumahak sa magkaibang mga landas upang ipakalat ang salita ng Diyos. Si Felipe, na puno ng pananampalataya, ay nagpunta sa rehiyon ng Phrygia, isang lugar na kilala sa pagsamba sa maraming Diyos at mga rebulto. Hindi naging madali para kay Felipe ang kanyang misyon. Ang bawat tao na kanyang kinausap ay tila hindi handang tanggapin ang katuruan tungkol kay Kristo. Isang araw, habang nangangaral siya sa isang mataong lugar, isang grupo ng mga leader ng relihiyon ang dumating upang siya'y harapin. "Sino ka para magsabi na ang aming mga Diyos ay walang kapangyarihan?" tanong ng isa sa kanila, ang kanyang tinigpuno ng galit. "Hindi ako ang nagsasabi nito," mahinahong sagot ni Felipe, "ngunit si Kristo, na muling nabuhay mula sa mga patay, ang siyang nagsabi. Siya lamang ang tunay na Diyos." Sa kabila ng kanyang mapagpakumbabang tugon, siya'y kinulong at dinala sa harap ng mga hukom. Hindi nagtagal, hinatulan siya ng kamatayan. Ipinako si Felipe sa isang krus, ngunit bago siya tuluyang namatay, nagdasal siya para sa mga naroon, na kahit sa kanyang huling sandali ay marinig ng mga tao ang kanyang mensahe ng pag-ibig at kapatawaran. "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa," bulong ni Felipe, habang ang kanyang katawan ay nagpahinga sa krus. Samantala, si Bartolome ay naglakbay sa ibang bahagi ng mundo, Armenia, isang lugar na kilala sa malalim na tradisyon at pananampalataya sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngunit kahit na siya'y isang estranghero, buong tapang niyang ipinangaral ang ebanghelyo ni Jesus. Isang araw, habang nasa isang mataong lugar, siya'y lumapit sa isang kilalang leader ng relihiyon sa Armenia. "Bakit mo hinahamon ang aming mga sinaunang tradisyon?" tanong ng leader, ang kanyang mga mata galit at mapanuri. "Hindi ko hinahamon ang inyong tradisyon," sagot ni Bartolome, "ngunit ako'y naririto upang ihayag ang katotohanan. Si Kristo ang tagapagligtas, at siya lamang ang daan patungo sa Diyos." Ngunit ang kanyang mga salita ay nagdulot ng matinding galit sa mga leader ng relihiyon. Si Bartolome ay sinampahan ng kaso ng erehiya at blasphemya, at siya ay nahatulan ng pinakamabigat na parusa. Siya'y hinuli, tinorture, at ipinag-utos na eskinahin ng buhay, isang uri ng kamatayan na labis na malupit at masakit. Sa gitna ng matinding paghihirap, hindi lumabas ang alinlangan sa kanyang puso. Ang kanyang huling mga salita ay patungkol sa kanyang pananampalataya kay Kristo at ang kanyang dasal para sa kaligtasan ng mga tao sa paligid niya. Si Felipe at Bartolome, bagaman mula sa magkaibang bahagi ng mundo, ay parehong humarap sa kamatayan ng may matinding katapangan at pananampalataya. Ang kanilang mga huling araw ay hindi napuno ng takot, kundi ng isang pag-asa sa isang mas dakilang kaharian, ang kaharian ng Diyos na ipinangako ng kanilang Panginoon. Sa kanilang kamatayan, ipinakita nila ang sukdulang halimbawa ng debosyon at sakripisyo. Hindi sila natakot sa mga banta ng kamatayan, sapagkat alam nilang ang kanilang buhay ay para kay Kristo. Ang kanilang mga kwento ay nananatiling inspirasyon para sa mga Kristiyano sa buong mundo, na sa harap ng mga pagsubok, ipinakita nila na ang pananampalataya kay Jesus ay nagbibigay ng lakas, tapang, at pag-asa. Sa mga araw matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, tahimik na nagpatuloy sina Judas Tadeo at Sim, ang zelot sa kanilang misyon, ipinapalaganap ang ebanghelyo sa kabila ng mga panganib na naghihintay sa bawat sulok ng mundo. Hindi sila kasing tanyag nina Pedro o Juan, ngunit ang kanilang katapatan ay hindi matatawaran, mga alagad na tumahak sa tahimik na landas, ngunit puno ng sigla para sa kanilang Panginoon. Si Judas Tadeo, na kilala rin bilang Lebo o Tadeo, ay isang lalaking kilala sa kanyang katapangan at malalim na pananampalataya. Bagaman hindi madalas mabanggit sa mga ebanghelyo, kilala siya sa kanyang mga akda at mga pangaral matapos ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Sa tuwing binabanggit si Judas Tadeo, kadalasang tinutukoy siya bilang alagad na nagtanong kay Jesus noong huling hapunan, "Panginoon, bakit mo ipinapakita ang iyong sarili sa amin, ngunit hindi sa mundo?" Ngumiti si Jesus at ipinahayag, "Ang sinumang umiibig sa akin ay susundin ang aking mga salita, at ako at ang Ama ay mananahan sa kanya." Ang mga salitang iyon ay bumalik sa isipan ni Judas Tadeo sa bawat oras ng pagsubok sa kanyang buhay. Palaging daladala niya ang diwa ng mga salitang iyon, na ang pag-ibig sa Diyos ay nakikita sa mga gawa ng pananampalataya at pagsunod. Isang araw, nang siya'y mangaral sa mga kalye ng Mesopotamia, lumapit sa kanya ang isang batang lalaki,
ang kanyang mga mata puno ng takot at kaba. Panginoon, sabi ng bata, maraming tumututol sa iyong mga salita. Hindi ba't dapat tayong sumuko? Ngumiti si Judas Tadeo, hinaplos ang ulo ng bata at tumugon, ang pananampalataya ay hindi sumusuko kahit na tila walang pag-asa. Kapag nanatili tayo sa pag-ibig ni Kristo, tayo ay nagtataglay ng lakas na hindi nila nakikita. Mula sa Mesopotamia, si Judas Tadeo ay naglakbay patungong Persya, isang lugar na kilalang mahirap abutin dahil sa malalim na relihiyosong tradisyon nito. Kasama niya si Sim, ang zelot, na kilala sa kanyang matinding sigasig para sa batas bago pa man niya makilala si Jesus. Si Sim ay isang miyembro ng mga zelote, isang grupo na kilala sa kanilang pag-aalsa laban sa mga mananakop na Romano, ngunit nang makatagpo niya si Jesus, ibinuhos niya ang kanyang lakas sa ebanghelyo. Itinuon ang kanyang buhay sa pagpapalaganap ng mensahe ng kapayapaan at pag-ibig. Habang nangangaral sa Persya, nakatagpo sila ng matinding pagtutol mula sa mga pinuno ng relihiyon. Bakit niyo itinuturo ang mga bagay na sumasalungat sa aming mga Diyos? Tanong ng isang galit na pari, ang kanyang tinigpuno ng panghuhusga. Si Kristo ang anak ng Diyos, at siya lamang ang daan patungo sa katotohanan, buong tapang na sagot ni Sim. Hindi nagtagal, ang kanilang pangangaral ay umabot sa tainga ng mga pinuno ng Persya. Si Judas Tadeo at Sim ay tinawag sa harap ng isang hukom. Itigil niyo ang inyong pangangaral, utos ng hukom, o haharapin niyo ang kamatayan. Ngunit hindi natakot ang dalawa. Ang aming buhay ay wala sa aming mga kamay, sabi ni Judas Tadeo, ang kanyang mga mata puno ng kapayapaan. Ito'y pag-aari ng Diyos, at ang aming misyon ay higit pa sa takot sa kamatayan. Dahil sa kanilang hindi matinag na pananampalataya, hinatulan silang pareho ng kamatayan. Sa iba't ibang bersyon ng kanilang wakas, sinabi ng ilang mga kwento na sila'y pinatay sa pamamagitan ng mga bato, habang ang iba naman ay nag-ulat na sila'y tinaga ng mga palakol, isang malupit at masakit na paraan ng kamatayan. Sa kabila ng malagim na wakas, nagpatuloy sila sa pananampalataya hanggang sa kanilang huling hininga. Habang sila'y binabato o tinataga, kapwa sina Judas Tadeo at Sim ay nagpatuloy sa panalangin. Panginoon, tanggapin mo ang aming mga kaluluwa, wika ni Sim bago siya nawalan ng malay. Si Judas Tadeo, sa kanyang huling hininga, ay nagdasal para sa mga nagparusa sa kanila, patawarin mo sila, Ama, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang kanilang mga kamatayan ay hindi nasayang. Sa halip, ang kanilang sakripisyo ay nagbigay ng lakas at inspirasyon sa mga mananampalataya sa Persya at Mesopotamia, na patuloy na yumakap sa ebanghelyo kahit sa harap ng matinding pag-uusig. Ang kanilang mga kwento ay nagpalakas ng loob ng mga Kristiyano sa buong rehiyon, na nagpapaalala sa kanila na ang tunay na pananampalataya ay hindi natitinag kahit sa harap ng kamatayan. Sa kabila ng kanilang tahimik at minsang hindi napapansing mga misyon, sina Judas Tadeo at Sim, ang zelote, ay naging haligi ng pananampalataya sa mga lugar na kanilang pinuntahan. Ang kanilang mga pangalan ay maaaring hindi kasing tanyag ng iba pang mga alagad, ngunit ang kanilang debosyon ay nagniningning sa bawat kwento ng kanilang kabayanihan. Hanggang ngayon, patuloy na ipinaalala sa mga Kristiyano ang mga kwento ng mga alagad na ito, mga alagad na, bagaman tinahak ang tahimik na landas, ay nag-iwan ng malalim na marka sa pananampalataya. Ang kanilang buhay at kamatayan ay nagsisilbing patotoo na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay walang kinatatakutan, at ang buhay na inialay kay Kristo ay isang buhay na walang hanggan. Sa gitna ng masikip na kalye ng Capernaum, isang lalaki ang tahimik na nakaupo sa likod ng mesa, ang kanyang mga mata alerto sa bawat galaw ng mga naglalakad. Si Mateo, na kilala rin bilang Levi, ay isang maniningil ng buwis, isang trabaho na tinuturing na traidor at makasalanan ng kanyang mga kababayan. Sa bawat araw na dumadaan, naririnig niya ang mga bulong ng mga tao, ang kanilang paghamak sa kanyang trabaho. Ngunit ito'y kanyang isinantabi, dahil alam niyang kailangan niyang gawin ang kanyang tungkulin, kahit pa kapalit nito ang paglayo niya sa kanyang mga kababayan. Traidor. Manloloko, madalas niyang marinig mula sa mga tao, ngunit hindi siya bumabalik ng tingin. Alam niyang bawat sentimo na kanyang kinokolekta ay para sa mga mananakop na Romano, isang dahilan kung bakit siya ay kinamumuhian. Ngunit sa kabila ng kanyang matigas na anyo, may isang bahagi ng kanyang puso na palaging nagtatanong, ganito ba talaga ang dapat kong buhay?
Isang araw, sa gitna ng kanyang trabaho, narinig niya ang tinig ng isang lalaki mula sa likod ng kanyang mesa. Mateo. Nang siya'y tumingin, nakita niya ang isang lalaki na tila kakaiba ang dating. Si Jesus, ang lalaking maraming tao ang sinusundan at nakikinig sa bawat kanyang salita. Tumigil si Mateo sa pagsusulat at tiningnan si Jesus sa mga mata. Walang galit o paghamak ang nakita niya doon. Bagkus, isang imbitasyon na bumago ng kanyang buhay magpakailanman. Sumunod ka sa akin, wika ni Jesus, ang kanyang tinig tahimik ngunit puno ng otoridad. Hindi nagdalawang isip si Mateo. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, iniwan ang kanyang mga tala at pera, at sinundan si Jesus. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Panginoon, bulong niya sa kanyang sarili, habang sila'y naglalakad, salamat at tinawag mo ako. Sa mga sumunod na taon, si Mateo ay naging saksi sa maraming milagro ni Jesus, ang pagpapagaling ng mga may sakit, ang pagpapakain sa libo-libo, at ang mga aral na nagbigay ng pag-asa sa mga nawalan ng direksyon sa buhay. Habang lumalalim ang kanyang pananampalataya, alam niyang ang kanyang layunin ay higit pa sa pagiging isang simpleng alagad. Siya'y nakadama ng matinding hangarin na maibahagi sa iba ang mga aral ni Kristo, hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan ng pagsulat. Nang bumalik si Jesus sa langit, si Mateo ay isa sa mga unang nanguna sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ngunit hindi nagtagal, nadama niyang kailangan niyang isulat ang mga nasaksihan niya upang maipasa sa mga susunod na henerasyon ang kwento ng kanilang guro. Kaya't siya'y umupo at sinimulan ang isa sa mga pinakaimportanteng aklat sa kasaysayan ng Kristyanismo, ang Ebanghelyo ni Mateo. Sa bawat talata, muling bumabalik kay Mateo ang mga alaala ng mga araw na kasama niya si Jesus. Ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang manghahasikni. Kanyang isinulat, inuulit ang mga salitang narinig niya mula sa mismong bibig ng Panginoon. Sa bawat kwento ng pagpapagaling, sa bawat parabula, inilalarawan ni Mateo ang puso ng Ebanghelyo, ang pag-ibig, habag, at kapatawaran ni Jesus. Ngunit ang pagsulat ng kanyang Ebanghelyo ay hindi naging hadlang sa kanyang misyon bilang mangangaral. Ipinadala siya sa iba't ibang bahagi ng mundo upang ipalaganap ang mensahe ng kaligtasan. Mula sa Persia hanggang Ethiopia, naglakbay siya, dala ang mga aral ni Jesus sa mga lugar na hindi pa naririnig ang pangalan ni Kristo. Sa Ethiopia, natagpuan ni Mateo ang isang lupaing puno ng mga pagano na may malalim na pamahiin at mga Diyos-Diyosan. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, hindi natakot si Mateo. Alam niyang ang kanyang misyon ay maghatid ng liwanag sa mga lugar na balot ng kadiliman. Isang araw, habang siya ay nangungusap sa harap ng isang maliit na komunidad ng mga mananampalataya, isang grupo ng mga leader ng relihiyon ang lumapit sa kanya. Mateo, itigil mo ang iyong mga pangaral, banta ng isa sa kanila. Hindi mo maaaring sirain ang aming mga tradisyon at Diyos-Diyosan. Ngunit tumindig si Mateo, ang kanyang puso puno ng pananampalataya. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala, ngunit sinasabi ko ang katotohanan. Si Kristo ang tanging daan patungo sa kaligtasan. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng matinding galit sa mga leader ng lugar. Ipinatawag nila si Mateo sa harap ng isang hukuman at hinatulan siya ng kamatayan dahil sa kanyang pangangaral. Ngunit kahit sa harap ng tiyak na kamatayan, hindi natakot si Mateo. Alam niya na ang kanyang buhay ay alay na para kay Kristo, at walang bagay sa mundong ito ang maaaring humadlang sa kanya mula sa kanyang pananampalataya. Habang siya'y ipinako sa krus sa gitna ng isang maliit na plaza, tumingala si Mateo sa kalangitan, at ang kanyang mga huling salita ay isang panalangin ng pagpapatawad para sa mga tao sa paligid niya. Panginoon, tanggapin mo ang aking kaluluwa, bulong niya habang ang kanyang katawan ay napapako sa kahoy. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, naramdaman niya ang kapayapaang dati lamang niyang natagpuan sa mga mata ni Jesus noong araw na siya'y unang tinawag. Si Mateo, ang dating maniningil ng buwis na kinamumuhian ng kanyang mga kababayan, ay naging isang tagapagtaguyod ng Ebanghelyo at nagbigay ng kanyang buhay para sa misyon ni Kristo. Sa kanyang buhay, ipinakita niya na ang pagbabago ay posible sa bawat isa, gaano man kalalim ang pagkakabaon sa kasalanan.
At sa kanyang kamatayan, ipinaalala niya sa lahat na ang tunay na kaligtasan ay hindi nagmumula sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na kahit ang mga pinakatinanggihang tao sa lipunan ay maaaring tawagin ni Kristo upang maging bahagi ng isang dakilang misyon. At ang kanyang ebanghelyo na isinulat mula sa kanyang mga nasaksihan ay nananatiling gabay ng mga Kristiyano sa buong mundo sa bawat panahon. Sa mga panahong sumunod sa muling pagkabuhay ni Jesus, may isang alagad na kilala hindi dahil sa kanyang tapang o pananampalataya, kundi sa kanyang mga alinlangan. Siya si Tomas, na kilala rin bilang Didimo o ang Kambal. Sa bawat kwento ng kanyang pagsunod kay Jesus, lagi siyang nasa likuran, tahimik na pinagmamasdan ang mga milagro ng kanyang guro. Ngunit sa kabila ng kanyang katahimikan, may mga sandali ng pag-aalinlangan na sumisilip sa kanyang isipan. Nang muling nabuhay si Jesus at nagpakita sa mga alagad, wala roon si Tomas. Nang siya'y bumalik, ibinalita ng mga kasamahan niyang alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sa halip na matuwa, si Tomas ay nagpakita ng pagdududa. Maliban na makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako, at mailagay ko ang aking daliri sa mga sugat niya, hindi ako maniniwala, mariin tugon niya. Ang kanyang mga salita ay tila naging marka ng kanyang buong pagkatao, ang alagad na nagduda. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, naroon ang isang taong labis na nasaktan sa pagkawala ng kanyang guro. Ang kanyang puso ay puno ng tanong, paano nga ba ako maniniwala kung hindi ko mismo nakita ang muling pagkabuhay? Paano ko tatanggapin ang isang bagay na tila imposible? Pagkaraan ng 8 araw, habang ang mga alagad ay muling nagtitipon, biglang lumitaw si Jesus sa gitna nila, at si Tomas ay naroon. Ang lahat ay natahimik nang makita nilang muli ang kanilang Panginoon. Si Jesus, na tila nababasa ang puso ni Tomas, ay lumapit sa kanya. Tomas, sabi ni Jesus, ang kanyang tinigpuno ng kabaitan, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Iabot mo ang iyong kamay at ilagay sa aking tagiliran. Huwag kang magduda kundi maniwala. Natigilan si Tomas. Sa harap ng kanyang mga mata, naroon ang mga bakas ng sugat ni Jesus, ang mismong mga ebidensya ng krusipiksyon. Hindi na niya kailangan pang ilagay ang kanyang mga daliri sa mga sugat ng guro. Sa isang sandali, bumalik ang kanyang pananampalataya, mas malalim kaysa dati. Siya ilumuhod sa harap ni Jesus at nagsabing, "Aking Panginoon at aking Diyos." Umiti si Jesus at sinabing, "Naniwala ka sapagkat nakita mo ako. Mapapalad ang hindi nakakita ngunit sumampalataya." Ang mga salita ni Jesus ay nanatili sa puso ni Tomas. Sa bawat araw na lumilipas matapos ang kanilang muling pagkikita, hindi na nawala ang kanyang pananampalataya. Mula sa isang alagad na kilala sa kanyang pagdududa, si Tomas ay naging isang malakas na haligi ng pananampalataya sa mga sumunod na taon. Nang maghiwa-hiwalay ang mga alagad upang ipalaganap ang ebanghelyo, si Tomas ay naglakbay patungo sa mga malalayong lugar, mga rehiyon na hindi pa nararating ng ebanghelyo ni Kristo. Mula sa Persia hanggang sa India, si Tomas ay nagpatuloy sa kanyang misyon. Sa bawat lugar na kanyang pinuntahan, siya'y nagturo, nangangaral, at nagsilbing gabay sa mga bagong mananampalataya. Sa India, isang lugar na puno ng mga Diyos-Diyosan at malalim na tradisyon, si Tomas ay buong tapang na humarap sa mga leader ng relihiyon. "Bakit ninyo ipinangangaral ang isang Diyos na hindi pa namin narinig?" tanong ng isa sa mga leader. "Ang aming mga Diyos ay matagal nang nandito, kasama namin mula sa aming mga ninuno." "Sino ang sinasabi mong si Kristo?" "Si Kristo," tugon ni Tomas, "ay ang tanging daan, ang katotohanan, at ang buhay." Siya'y hindi lamang isang Diyos na gawa ng kamay ng tao, kundi ang tunay na Diyos na nagbigay ng buhay sa lahat ng nilalang. Sa gitna ng kanyang pangangaral, unti-unting lumapit ang mga tao sa kanya, ang kanilang mga puso binuksan sa bagong pananampalataya. Maraming nakarinig ng kanyang mga turo, at ang mensahe ni Kristo ay nagsimulang kumalat sa buong India. Ngunit kasabay ng kanyang tagumpay, dumating din ang mga pagsubok. Isang araw, habang siya ay nasa isang malawak na plaza, isang grupo ng mga sundalo ang lumapit kay Tomas. "Ikaw ba si Tomas, ang nagtatag ng mga bagong pananampalataya dito?" tanong ng pinuno, ang kanyang tinigpuno ng pang-uusig. Matapang na tugon ni Tomas. "Ipinangangaral ko ang ebanghelyo ng ating Panginoon at tagapagligtas, si Jesucristo.
Ipinatawag siya sa harap ng mga leader ng lungsod at hinatulan ng kamatayan. Si Tomas, na minsang nagduda sa muling pagkabuhay ni Kristo, ngayon ay handa nang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang pangalan. Habang siya'y itinali sa isang poste, ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Sa kanyang huling mga sandali, binulong niya ang isang panalangin para sa kaligtasan ng mga taong naroon. Habang ang mga sundalo ay nagbato ng kanilang mga sibat patungo kay Tomas, isa-isang tumama ang mga sandata sa kanyang katawan, ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, tiningala niya ang kanyang mga mata sa langit, at sa kanyang huling hininga, sinabi, "Aking Panginoon at aking Diyos." Sa kanyang kamatayan, si Tomas ay hindi na lamang kilala bilang ang nagdududang alagad. Siya ay naging isang halimbawa ng pananampalatayang bumangon mula sa mga pag-aalinlangan at natagpuan ang kanyang lakas sa gitna ng mga pagsubok. Ang kanyang buhay ay patunay na ang pag-aalinlangan ay bahagi ng landas ng pananampalataya, ngunit sa huli, ang tunay na pagsunod kay Kristo ay nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan na hindi kayang lipulin ng kahit na anong takot o kamatayan. Ang kanyang misyon sa India ay nagbunga ng mga komunidad ng Kristiyano na magpapatuloy sa mga susunod na henerasyon. Hanggang ngayon, ang pangalan ni Tomas ay kinikilala bilang isang haligi ng pananampalataya sa mga lugar na kanyang narating, isang paalala na kahit ang pinakadakilang mga pag-aalinlangan ay maaaring humantong sa pinakamalalim na pananampalataya. Sa gitna ng mga alagad ni Jesus, may isa na laging tila naiiba, hindi dahil sa kanyang kapansin-pansing katangian, kundi dahil sa kanyang tahimik na presensya. Siya si Judas Iscariotes, ang alagad na laging nasa gilid, pinapanood ang bawat hakbang at salita ng kanilang guro. Sa bawat kwento ng pananampalataya at pagbabago ng puso, si Judas ay tila palaging may bagay na gumugulo sa kanyang isip. Isang lihim na kaguluhan na lumalaki sa kanyang puso habang tumatagal ang kanilang pagsasama. Bago pa man tawagin ni Jesus, si Judas ay isang simpleng mamamayan mula sa bayan ng Kerioth, isang lugar na tila malayo sa mga pangyayari ng Galilea. Nang sumama siya sa mga alagad, inakala ng lahat na siya ay tulad nila, buong puso at dedikasyon sa misyon ni Jesus. Siya ay pinagkatiwalaan bilang tagapag-ingat ng kanilang pananalapi, isang posisyon na hindi biro sapagkat nangangailangan ito ng tiwala mula sa grupo. Ngunit habang patuloy ang kanilang misyon, unti-unting nag-iba ang puso ni Judas. Sa bawat araw na kasama niya si Jesus, tila lumalalim ang kanyang pagkabahala. Siya ay nakakita ng mga milagro, narinig ang mga aral, ngunit sa likod ng kanyang matahimik na anyo, naroon ang mga tanong na hindi maalis, ang inaasam na kaharian ng Israel, ang inaakalang tagumpay sa lupa, ay hindi ayon sa kanyang inaasahan. Isang gabi, habang si Jesus ay nagsasalita tungkol sa isang kahariang hindi nakikita, isang kahariang nasa langit, naramdaman ni Judas ang pagkadismaya. Hindi ba't dapat maging hari sa lupa ang Mesyas? Tanong niya sa sarili. Bakit walang mga sandata? Bakit walang digmaan? Bakit walang puwersang gagamitin para pabagsakin ang mga Romano? Sa loob ng kanyang isipan, nagsimulang pumasok ang mga ideya ng pagkakanulo. Kung hindi maghahatid si Jesus ng kaharian na inaasahan niya, maaaring siya ay maghanap ng ibang paraan upang makamit ito, o kahit papaano, makikinabang sa kaganapan. Sa kanyang kabiguan, lumapit siya sa mga punong pari ng templo, nag-aalok ng impormasyon kapalit ng 30 piraso ng pilak. Ano ang ibibigay ninyo sa akin, kung ibibigay ko siya sa inyo? Tanong ni Judas. Tila naglalayong magwakas ang inaakala niyang maling direksyon ng kanilang misyon. Sa mga sumunod na araw, tinanggap ni Judas ang pilak, ang bawat piraso na tila bumibigat sa kanyang bulsa, habang dumating ang oras ng huling hapunan. Nandoon siya, kasama ang mga iba pang alagad, sa parehong mesa ni Jesus. Ngunit kahit ang liwanag ng mga lampara at ang mga salita ng kanilang guro ay hindi na makapagpaalis ng dilim sa puso ni Judas. Habang sila'y kumakain, binalingan ni Jesus si Judas. Tunay na sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ay magtataksil sa akin, wika ng Panginoon, ang kanyang tinig malamig ngunit puno ng pagmamahal. Nabagabag ang mga alagad. Panginoon, ako ba? Tanong ng ilan. Ngunit nang tumingin si Judas kay Jesus, alam niyang ito ay patungkol sa kanya. Ang sagot ni Jesus ay isang tahimik na kumpirmasyon, ang isusubo ko ng tinapay matapos kong isawsaw, siya ang magtataksil sa akin. Matapos isawsaw ni Jesus ang tinapay, inabot niya ito kay Judas. Gawin mo na ang iyong gagawin, sabi ni Jesus.
At nang sandaling iyon, tumindig si Judas at umalis, ang kanyang puso puno ng takot at pagdududa. Ngunit hindi na siya makabalik. Pinili na niya ang kanyang landas. Sa kadiliman ng gabi, pinangunahan ni Judas ang mga sundalo sa hardin ng Getsemani, kung saan nanalangin si Jesus kasama ang iba pang mga alagad. Tumigil siya malapit sa kanyang guro, at sa pamamagitan ng isang halik, isang simbolo ng pag-ibig at respeto, ibinigay niya si Jesus sa mga kamay ng mga kaaway. "Mabuhay, Guro," bulong ni Judas bago siya lumapit kay Jesus at hinagkan siya sa pisngi. "Judas," tanong ni Jesus, "hahalikan mo ba ang anak ng tao bilang tanda ng pagtaksil?" Sa gitna ng mga sundalo at mga nanonood, ang mga salita ni Jesus ay tila kumikirot sa puso ni Judas, ngunit wala na siyang magawa. Hinuli si Jesus at dinala sa mga punong pari, at nagsimula na ang kanyang paghihirap. Ngunit sa paglipas ng mga oras, nang si Jesus ay hatulan ng kamatayan, naramdaman ni Judas ang bigat ng kanyang ginawa. Sa kanyang mga kamay, naroon pa rin ang 30 piraso ng pilak, ang bayad para sa kanyang pagtataksil. Hindi niya ito kayang tingnan, at ang bawat piraso ay parang sumisigaw ng kasalanan. Siya'y nagbalik sa mga punong pari, umiiyak at nagsisisi. "Nagkasala ako," sabi ni Judas, ang kanyang boses nanginginig sa takot. "Ipinagkanulo ko ang walang salang dugo." Ngunit ang mga punong pari ay walang awa. "Ano sa amin yon? Bahala ka sa sarili mo," sagot nila. Sa harap ng ganitong tugon, isinaboy ni Judas ang mga pilak sa sahig ng templo, ang mga barya na kumalat at tumilamsik sa mga paa ng mga pari. Ngunit ang pagsisisi ay dumating ng huli na. Tahimik ang kagubatan, bulong ni Berto, habang kinakabahan na tumitingin-tingin sa paligid. "Parang hindi normal." "Hindi ito ordinaryong kagubatan," sabi ni Aling Clara. "Ang lugar na ito ay matagal nang pinaglalagian ng mga nilalang ng dilim. Dito nagsisimula ang lahat ng mga kwento ng takot. Kaya mag-ingat kayo. Hindi lahat ng nakikita nyo ay totoo." Nang marating nila ang isang malaking clearing sa gitna ng kagubatan, natigilan si Ramon. Ang lugar na ito ay parang iba sa lahat ng kanyang nakita, ang hangin ay mabigat, at ang lupa ay parang buhay. Ang buong lugar ay parang may sariling puwersa, isang puwersa na bumabalot sa bawat hakbang nila. "Kailangan mong maghanda, Ramon," sabi ni Aling Clara. "Nasa kalagitnaan na tayo ng kagubatan ng mga anino. Dito mo mararanasan ang tunay na kapangyarihan ng dilim." Tumango si Ramon, hawak-hawak ang agimat. Naramdaman niyang mas umiinit ito, tila ba nagrereklamo sa kapaligiran. Pero alam niyang ito rin ang nagbibigay ng lakas sa kanya. "Dito ba natin makikita ang pinagmula ng dilim?" tanong ni Ramon kay Aling Clara, habang pinagmamasdan ang mga kakaibang puno sa paligid nila. Sagot ni Aling Clara, habang tahimik na naglalakad sa gitna ng clearing. "Ngunit hindi ito basta-basta lalabas sa harapan mo. Ang dilim ay magpapadala ng mga tagapagbantay, mga nilalang na susubok sa iyo. Ang tunay na laban ay nasa loob mo." Hindi nagtagal, naramdaman nilang may kakaibang kilos sa paligid. Mula sa kadiliman ng kagubatan, unti-unting nagsimulang magpakita ang mga anino. Isa-isang lumitaw ang mga nilalang, masasamang espiritu, at kakaibang anyo ng mga halimaw na tila gawa sa usok at anino. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab ng pulang liwanag, at ang kanilang presensya ay nagpapakaba kay Berto. "Ramon, nandyan na sila," bulong ni Berto, ang boses niya ay nanginginig. "Ano ang gagawin natin?" Itinaas ni Ramon ang kanyang agimat at hinanda ang sarili. Naramdaman niyang dumadaloy ang lakas mula rito, at ang liwanag ay muling bumalot sa kanya. "Haharapin natin sila," sagot ni Ramon, buong loob. Mula sa dilim, isang nilalang na mas malaki kaysa sa mga naunang halimaw ang nagpakita. Ito'y may anyong tao, ngunit ang mukha nito ay baluktot, parang hinulma mula sa mga anino. Ang mga mata nito'y nagbabaga sa galit at takot. "Hindi ka makakatakas, Ramon," sabi ng nilalang sa malalim na boses. "Ang kapangyarihan ng dilim ay mas malalim kaysa sa inaakala mo." Ngunit sa kabila ng takot, nahanap ni Ramon ang kanyang lakas mula sa loob. Alam niyang hindi lamang ang agimat ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Ang lakas niya ay nagmumula rin sa kanyang puso, at sa determinasyon na mailigtas ang kanyang ama. "Alam kong malakas ka," sagot ni Ramon sa nilalang, "pero hindi ako nag-iisa. Narito ang mga kasama ko, at narito ang liwanag na dala ng agimat."
Biglang sumugod ang nilalang, at sa isang iglap, napilitan si Ramon na harapin ito ng buong lakas. Sa bawat galaw ng nilalang, sinasabayan ito ni Ramon ng pag-iwas at pagtatanggol gamit ang agimat. Lumabas ang liwanag mula sa bato, at sa bawat pagsiklab nito, ang mga nilalang ng dilim ay tila nasusunog at nawawala. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, naramdaman ni Ramon ang hirap. Ang nilalang na ito ay hindi tulad ng mga nauna niyang hinarap. Mas malalim ang galit at puwersa ng kadiliman na dala nito. Bawat pag-atake nito ay tila sinusubukan hindi lamang ang lakas ni Ramon, kundi pati na rin ang kanyang paniniwala. "Ramon," sigaw ni Berto, na ngayoy nasa likuran niya. "Kaya mo yan. Huwag kang susuko." Sa sandaling iyon, naalala ni Ramon ang mga sinabi ni Aling Clara tungkol sa balance ng liwanag at dilim. Hindi niya kailangang labanan lamang ang dilim, kundi tanggapin ito bilang bahagi ng kanyang laban. Sa bawat galaw ng kanyang kalaban, naramdaman niyang may pagkakataon siyang gamitin ang parehong puwersa, ang liwanag at dilim, upang matalo ang halimaw. Itinaas ni Ramon ang agimat, at sa kanyang isipan, ipinagdasal niya ang kapangyarihan ng kanyang mga ninuno. "Hindi ako mag-isa sa laban na ito," bulong niya. "Nandyan ang mga kasama ko, at kasama ko rin ang liwanag at dilim sa loob ko." Mula sa agimat, hindi lamang liwanag ang lumabas. Sa pagkakataong ito, ang liwanag ay hinaluan ng kakaibang enerhiya, isang malamig at madilim na puwersa na tila galing din sa kagubatan mismo. Nagulat si Ramon, ngunit hindi siya natakot. Alam niyang ito ang susi sa kanyang tagumpay, ang balanse ng dalawang puwersa. Sa isang malakas na sigaw, pinagsama ni Ramon ang dalawang puwersa at inilabas ito laban sa nilalang ng dilim. Sa isang iglap, nabalot ang buong clearing ng liwanag at anino, at sa kalagitnaan ng pagsabog na iyon, nawala ang nilalang, kasamang nadala ng kanyang sariling puwersa ng kadiliman. Humihingal si Ramon habang pinagmamasdan ang paligid. Nawala na ang mga nilalang, at ang kagubatan ay tila bumalik sa katahimikan. Si Berto ay lumapit sa kanya, puno ng paghanga at takot. "Ramon, nagawa mo yon," sabi ni Berto, bakas pa rin ang kaba sa kanyang boses. "Hindi ko alam kung paano, pero natalo mo sila." Lumapit si Aling Clara at tumango, kita ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. "Ramon, natutunan mo ang isang mahalagang aral. Ang liwanag at dilim ay hindi magkalaban. Magkasama sila sa mundong ito, at ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap sa dalawang puwersang iyon." Ngumiti si Ramon, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Napatingin siya sa malayo, sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Alam niyang naroon pa ang pinagmula ng dilim, ang puwersang humawak sa kanyang ama, at ang tunay na kalaban na kailangan niyang harapin. "Aling Clara," sabi ni Ramon, "alam kong mas malaki pa ang darating. Kailangan kong malaman kung paano maililigtas si Itay." Tumango si Aling Clara. "Ramon, ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. Ngunit ngayon, mas handa ka na kaysa dati. Harapin mo ang hinaharap ng may tapang, sapagkat ang iyong misyon ay malapit ng magtagumpay." Matapos ang tagumpay ni Ramon laban sa nilalang ng dilim, hindi nagtagal bago siya at ang kanyang mga kasama ay nagpatuloy sa paglalakbay papunta sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Habang naglalakad sila, nararamdaman ni Ramon na palapit na sila sa pinagmulan ng dilim, sa lugar kung saan maaaring naroon ang kanyang ama. Ngunit kasabay ng kanyang determinasyon ay ang pagbigat ng hangin at ang pagkapal ng kadiliman sa paligid. "Ramon," sabi ni Aling Clara, habang binabaybay nila ang makikitid na landas, "ang dilim na nararamdaman mo ay bahagi lamang ng mas malaking puwersa. Ang kagubatan na ito ay matagal nang pinagpapahingahan ng mga nilalang na mas malalakas pa kaysa sa mga nakaharap mo. Huwag kang pakakampante." Tahimik na tumango si Ramon. Alam niyang tama si Aling Clara, hindi pa ito ang huling laban. Ang mga anino ng kagubatan ay tila nagmamasid sa bawat galaw nila, nag-aabang ng pagkakataong umatake. Ngunit sa kabila ng kanyang kaba, mas matibay na ngayon ang loob ni Ramon. Kasama ang agimat at ang lakas na nakuha niya mula sa pagtanggap sa balanse ng liwanag at dilim, alam niyang may kakayahan na siyang harapin ang anumang pagsubok. Habang naglalakad sila, biglang tumigil si Berto at sumenyas kay Ramon. "Teka, Ramon. Tila may kakaibang bagay dito." Itinuro niya ang isang maliit na lugar sa gilid ng kanilang daan. Nakita nila ang isang pader na gawa sa matandang bato, halos natatakpan na ng mga ugat at damo.